ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Lalo pa pong lumakas ang bagyong Jose habang nananatili sa Philippine Sea. Isa na nga itong super typhoon. Kumuha na tayo ng update mula sa ating GMA resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Maris at June. Base nga sa datos ng The Weather Company, isa ng super typhoon ang bagyong Jose at sa susunod na 3 araw ay mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero hindi po ito inaasahan na tatama sa alinmang panig ng ating bansa. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyong Jose, 1,100 kilometers sa may silangan o east of Kasiguran, Aurora. Nasa 185 kilometers per hour na po ang lakas ng hangin yan malapit sa gitna at may bugsong umaabot na ng 220 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 11 kilometers per hour. Masyado pa pong malayo yung bagyo para direktang makaapekto dito sa ating bansa pero sa lakas nito, hahatakin ng bagyo ang hanging habagat. Yan po yung indirect effect niya na magdadala naman ng mga pag-ulan. At dyan nga po sa Bataan, nagdulot ang pagbaha sa ilang barangay dyan sa bayan ng Hermosa, yung mga pag-ulang dulot ng malakas na hanging habagat. Umapaw ang tubig mula sa ilog at naipon sa mga sakahan, kalsada at mga bahay. Sa ilang lugar, abot bewang ang baha kaya may mga residenteng nagbabangka na lamang. Noong Biyernes pa raw nagsimulang tumaas ang tubig dahil sa walang humpay na pag-ulan. Ngayong araw, asahan po ang maulang panahon sa Calacang, Luzon, lalong-lalo na dyan sa may western section. Base naman yan sa datos ng The Weather Company. Hanggang tamtamang ulan din ang maranasan dyan po sa may Bicol region. At sa Metro Manila hanggang mamayang gabi, mataas ang tsansa ng ulan. Asahan na rin ang maulang panahon ngayong linggo, lalo na po sa susunod na 3 araw, pero posibleng sa Biyernes ay maayos na ang magiging lagay ng ating panahon. Maulan din ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may eastern section. Habang sa Mindanao, sa hapon po may tsansa ng ulan dyan sa mga rehiyon ng ARMM at Soxargen. At sa gale warning ng Pag-asa, delikado pa rin pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat dyan sa northern at western seaboards ng Luzon kung saan maaaring umabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon. Mang Tani, ito pa ba yung bagyong Jose? Totoo bang ito ang pinakamalakas na bagyo na pumasok sa PER ngayong taon? Paano ito, kung ikukumpara natin sa kanakaraang bagyo na alam naman natin kung gaano kalakas, nasaksihan natin yan, Mang Tani, kung gaano kalakas yung bagyong Glenda na yan? Yes, June. Yung kasing binabantay ating bagyo ngayon ay may lakas ng 185 kilometers per hour. At sa JTWC nga ay isa na itong super typhoon na ibig sabihin ay mahigit 200 na kilometro kada oras yung kanilang nakikitang lakas ng hangin nito. Pero si Glenda kasi, malakas din yan pero hindi kasing lakas nung daladalang hangin ni Jose. Ang naging significance lamang, June, itong si Glenda ay tumama kasi ito sa atin. Mas mahina yan, 150 kilometers per hour yung kanyang dalang lakas ng hangin. So sa ngayon, itong si Jose ang pinakamalakas na bagyo na pumasok sa ating PAR ngayong taong ito. Pero inaasahan natin na posible pa na sa mga susunod pang bagyo ngayong buwan na Agosto at Setyembre, posible pang may mas malakas dito pero yun yung babantayan natin. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.